Nagpaliwanag si Bayambang Pangasinan Mayor Nina Jose Quiambao sa mga naarkihan at sumita sa kanya sa pagiging prangkang pag-request na palitan ang ginagamit niyang microphone habang nagtatalumpati dahil mabaho raw ito at ayaw niyang magkaroon ng mabahong hininga. Patay sa video matapos ang palakpakan ng mga audience ay may tinawag ang alkalde at pinalitan ang microphone. Aniya sa kanyang post sa official na Facebook page. Narito ang buong video ng aking speech noong nakaraang flag ceremony, which was maliciously edited by someone upang gawing katatawanan at siraan ang aking pagkatao. Dahil dito nais ko lamang sabihin ang mga sumusunod. Una, ang microphone ay hindi ginagamit ng sino man bago ko gamitin. Bugtos ito at naitago ng matagal. Kaya marahil nag-post ng hindi magandang amoy. Pangalawa, kilala rin ako ng aking close friend at ng aking LGU family sa pagbibitiw ng mga weird statement. That time talagang hindi maganda ang amoy ng microphone. If ever I have to apologize, I will apologize to the microphone because nasabi kong mabaho na ito. Pangatlo, sana kung sino man ang nag-upload ng video na ito at ginamit upang kumita ng pera ay sana nakatulong ito sa iyo. Alam niyo ba, minsan iniisip ko yung kasabihan, let he who is without sin who cast the first stone. Sa panahon ngayon, madalas tayong mag-judge ng iba, pero nakalimutan natin minsan na wala tayong karapatan mag-agis ng bato kung hindi natin kayang panindigan ang ating sariling kalinisan. Kung tayo mismo ay may mga pagkakamali at hindi perpekto, paano natin masasabi na tama tayong manghusga ng iba? Dapat nating isaalang-alang ang ating sariling mga pagkukulang bago tayo manghusga ng kapwa. Sa gitna ng lahat ng mga pagsubok at hamon, sana ay maging gabay sa atin ang mga pangungusap na ito. Huwag tayong magmadali sa paghusga at palaging maging bukas ang ating puso at isipan sa pag-unawa sa kapwa. In everything that is happening right now, I am offering all my sufferings to Christ. If it means the whole world turned their back on me for Him, I will gladly take up that cross. Let's spread love and understanding instead of judgment and hate. Napakasukal sa kalooban ko kahapon yung nangyayari sa'yo. Talaga, alam mo yan kung gaano kita kamahal. Yes, yes. Ano ang kwento tungkol dito sa mabantot na microphone na sinabi mo sa harap ng publiko? Okay. Nay, kasi po yung nangyari dyan, sa flag ceremony po yan, yung mic po, nasa podium ko. Kasi may kanya-kanyang podium, may sariling podium po yung mayor. So yung mic po na yun, nandun po sa podium ko. Tapos katulad po yung ko po sa inyo kanina, yung mic po, siguro matagal na store. So siguro nalumlong. Daddy ko po. Hi! Magandang hapon! Magandang hapon. Daddy, may pag-uusapan tayo. Ang ganda ng kwento. Kung paano kayo Ano po? Magandang hapon po. Ano po? May marami tayong pagkukwentuhan. Marami tayong pag-uusapan. Thank you. Thank you po, ma'am. Ay, alam ko kasi istorya ng buhay nitong mag-ama eh. Okay, thank you po. Thank you. Okay, so nalumlom yung mikropono at yun ang ginamit mo. Opo. Tapos siguro sa pagiging taklesa ko, kasi taklesa talaga ako, Nay. Tapos pag sa flag ceremony, siguro I'm just being myself. Kausap ko po yung mga LGU family ko and nabitawan ko yung salita na yon without sensitivity. Kaya sa lahat po na na-offend po sa pangyayaring po na yon, gusto ko pong humingi ng paumanhin. Gusto ko rin po klaruin, wala pong gumamit ng mic bago po ako. And yun po, gusto ko pong humingi ng tawad sa mga nasaktan at na-offend po sa pangyayaring yun. But sa sarili ko po, wala pong intensyon na makasakit ng damdamin, wala pong intensyon na
na magpakita na ng mamata ako ng tao dahil hindi po ako ganun. Pinalaki po ako ng mga magulang ko na to always keep my feet on the ground no matter where life takes you. And lagi po ako nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya niya. Kung nasan man ako ngayon, I'm always grateful to God because sabi ko nga lagi sa mga tao, without God, we're nothing. Oo, tama. Alam mo, meron pa ngang nag-text kahapon, hindi ko na lang binasa sa ere dahil napakasakit di ba? Na tayong lahat, pantay-pantay lang tayo, parang pagsakay sa eroplano, ang sabi ng aking sister. Nandun ka man sa business class, nandun ka naman sa economy, kapag bumagsak ang eroplano, lahat tayo ay mawawala, di ba? Mamamatay lahat. At ikaw ay nakilala ko bilang isang bata na napakasimple. Alam niyo po mga kapatid, kaya ang sakit-sakit sa kalooban ko yung issue na to. Nung bata pa po si Niña Jose at nasa PBB, kapag nagsushow po kami, walang kaarte-arte, iupo mo sa isang sulok, maghihintay siya. Hindi manghihingi ng electric fan, hindi manghihingi ng tubig, basta magtitiis siyang nandun, Romel. Kaya nanibago ako. Hindi mo ba iniisip na nung hawak mo ang mikropono ay meron kang mga masasaktan? Nay, hindi po. Kasi sanay nga ho ako na ganun ho ako magsalita sa mga LGU family ko na parang para sa akin wala lang yun and for them para sa kanila wala lang. So parang joke lang ho yun. And wala ho talagang gumamit ng mic. Okay, oo, kasi parang Kilala yung pagka-edit na parang may gumamit ho ng mic pero wala ho talaga na Pero para po sa akin, to move forward po, ako na lang po, nagpapakumbaba ako, nagsusorry po ako sa mga na-offend at mga na-misinterpret po yung action ko, yung pagiging vocal ko, na takles ako, na wala sa lugar. Actually, pinagsasabihan rin po ako ng mga pamilya ko madalas kasi masyado akong honest, masyado po akong taklesan. Minsan wala ko po sa lugar. Teka, very straightforward ako. Ang lumalabas kasi ngayon, ikaw ay nag-sorry na pero sa microphone, hindi sa tao. Sino ba ang nagsabi sa'yo na ikaw ay manghingi ng sorry sa microphone? Nay, sa inyo ko lang sinabi, ayoko na lang sabihin kasi baka pag-fiesta na, no? Ako na lang ho. Ako na lang, Nay. Nay, sa atin na lang dalawa yan sinabi ko sa'yo, sino? Hindi ko na sasabihin. Pero, yun ho, nagpapatawa na lang ako. Parang, lighten up ko na lang ho yung sitwasyon. Pati po, kahapon ho, sa flag ceremony, nagpasalamat po ako kay Poca. Si Poca po, actually, hindi ko po siya personal assistant. Ano po siya? Friend ko, at the same time, ano po siya, Bayambang Polytechnic College President. Ito po yung college na ginawa namin sa LGU, initiated po by my husband, na nagbibigay ng libreng edukasyon sa Bayambang Genyo. Siya po yung president noon and kaibigan ko rin. So, nagjo-joke lang talaga ako. And yung pangalan niya po is Rafael Saigo. Hindi po talaga Poca. So, yun nga, tawa ka lang po. Kaya siya naging Poca kasi ho Pocahontas. Kasi Disney princess ho kami. So, ito, alam mo Niña, nakakatuwa ang mga mensaheng dumarating sa atin ngayon. Kung paanong negatibo ang tingin nila sa iyo kahapon, heto ang mga pagbawi. Mula kay Dan Clavesillas, Nay, gusto ko pong i-comment si Mayora Niña sa gesture niya sa panghihingi ng paumanhin at pagpapakumbaba. Ganyan ang mabuting public servant. Walang ka-ere-ere. Mula kay Dan Clavesillas. Ayan. Ito po, Sir. Ito. Actually po, Nay, I believe po talagang, sinabi ko yun sa speech na yun sa Monday nung inedit. To be humble is to serve people like Jesus. So, humility ho talaga ang, alam niyo ho, sabi po sa akin ng tita ko, kahit anong values na or morals pwedeng gayahin ng demonyo, pero hindi niya pwedeng gayahin ng pagpapakuma. Totoo yan. Yan ang niya kayang gawin.